Ganda yung loob, festive. Oh, yun, may seats. Pili muna kami, tapos pakita namin sa inyo mamaya yung in-order namin. Dito kami sa Moores. Bibili siya ng suit for his grad event. So, yan yung kanyang blue. How do you feel, Cal? Dami din mga batang naglalakad papunta sa kanilang school. So, ang ginagawa natin is, ayan, kung makikita nyo, yung mga bagahe natin, all 4 seasons, lahat yan, meron kang mga damit. Minsan, iniisip ko dapat na ilabas ko na yung mga pang-winter namin, mga snow pants. Hello guys, another late night craving gala kasama si Joyce. Hi guys. Parang ito na yung nagiging go-to natin sa gabi. Ayan, punta tayo dito sa D-Spot. Look at this. Oh, puno. Wow. Ayan. Oh, wow. For 2? Oh, for 2 you guys. Alright. Ganda yung loob, festive. Oh, yun, may seats. Yeah. Sobrang daming options. Dessert lang to. Tingnan nyo naman, puro parfait. It is really the spot. Uy, ganda yung tingnan yung may ice cream dyan. Ano ba yung cakes? Yeah, milk cakes. Lagi may milk siya sa ilalim. Nasa chapter, ano ka na ba? Oh my goodness. Chapter 3 ako, chapter 6 na. Uy, banana split. Parang masarap dalhin dito sila, sila Innocent, sila Tony. Pili muna kami, tapos pakita namin sa inyo mamaya yung in-order namin. Ayan guys, kumuha tayo ng banana split. Sa kanya lang yon to clarify. Kasi si Joyce, umorder siya ng crepe. Yeah. Hindi yan isi-split. Tikim. Tikim lang ba yan? Hindi na yan. Tikim kain na yan. Hindi mo mati-take out. Grabe. Naubos namin yung dessert. Ayan Magandang umaga, TV fam. Sunday afternoon. 12:30 to be exact. So, sila Joyce, pumunta sila sa mall today para samahan si Calvin bumili ng kanyang suit and tie, para sa formal attire niya. Kasi nga, this year, dahil graduating na si Cal, ang dami niyang kailangan puntang activity na medyo kailangan formal ang kasuotan. Nandun na tayo sa punto na yon na kung saan si Calvin kailangan ng magsuot ng formal suit. So, para dalawa ang matapos namin ni Joyce ngayon. Kasi si Daddy daw ang bibili ng suit para sa kanya. Thank you nga pala kay Mami tsaka kay Daddy. Sinamahan na nila si Cal and then si Joyce nga na yung tutulong sa kanya pumili ng best attire para kay Calvin. And then kasama ko naman dito si Clark. And while nandito kami, nag-uubos pa rin tayo ng mga extra na materyales natin, is magpipintura naman tayo doon sa washroom dito sa common area. So, ayan, pakita ko lang sa inyo. Ito yung pipinturahan natin. So, makikita nyo sa taas, ang daming lampas-lampas. Yan pa yung ginawa nung dating may-ari. Tatanggalin ko lang muna tong mga to bago ko pinturahan. Ang pininturahan ko unang parang pinaka-primary dito is ito. Para maprotektahan from yung mga nabubulok tsaka yung moisture na nabibuild up. So, pinturahan na muna natin yan. And then, hopefully, matapos natin yan bago pa dumating sila Joyce. Dito kami sa Moores. Bibili siya ng suit for his grad event. Ano ko puro talira ito? Yeah, it's like a ready to wear.
Oh. Daming choices. Naalala ko meron akong ganito na Doon ka, lo? Yung mga pang, ano, prom? What brings you guys in today? His grad events. Fantastic. Are you looking for a suit? Yeah, just a suit, like a set. Yeah. No problem. Yeah, I can help you. Thank you. So ito sa kanya. Oh, you got shoes too. Wow. Yeah, we do. Yeah, we have like a one-stop store. Yeah, that's good. Everything menswear. Ayan, sinusukat na siya. 16. Yes, So yan yung kanyang blue. How do you feel, Cal? Yan, baling na pinturahan na natin. Natapos din. Or at least malinis na. Tsaka inayos na rin natin itong towel rack. Medyo sira na kasi yung lalagyan niya dito eh. Ayan. Yun na lang ceiling. May mga konting blemishes pa from the pipintura nung dating may-ari. Kasama natin si Clark. We're heading to your school, right? Yeah, hahati natin ngayon si Clark sa school. Oh, who's that handsome? Handsome kid, no? Because your battery is low. Yeah, it's low. Low-bat na yung camera natin eh. Anyway, malamig na. It's 8 degrees ngayon dito sa Vancouver. Sunny pero malamig. Kila Alwin at Emma nga sa Calgary, -2 na daw nung napanood namin sa vlog. And true enough, no, lumalamig na dito sa Canada. Hatid muna tayo ng bata. Check the elevator bike so I not take it the elevator. Yeah? Buti na lang talaga maaraw. Dami din mga batang naglalakad papunta sa kanilang school. Sana parating ganito yung panahon. Para pag naghahatid ka, oh, may araw, malamig. Pasalamat na lang tayo ngayon at maganda ang panahon. Sana matagal-tagal na ganito yung panahon dito sa Vancouver. Para hindi naman nakakalungkot. There's no school here. Yeah? We're gonna cross the stoplight. Right, Clark? Yeah. Nahatid na nga natin si Clark. Ngayon pa lang, napapaisip na ako kasi isipin mo, konti pa lang yung nilakad namin. And dahil mabigat kasi yung bag niya, sabi niya, Dad, can you carry? Paano pa nag-Japan kami, diba? Dapat talaga maghanap na tayo ng pocket lit or JB pocket lit na stroller. Kasi yun, medyo 55 pounds ata ang capacity nun, weight capacity. Tapos, maliit siya. So, yan ang next goal natin. Hello TV fam. So compressed day natin today. And gusto ko lang ipakita sa inyo no, yung mismong unit na nakuha natin kasi hindi ko siguro na ipakita sa inyo to dahil nag-dinner kami no kagad at hindi ko na naipakita sa inyo yung binigay natin na monitor kay Clark. Kay Calvin. So ito 'yun. Ayan, so ito yung 24-inch gaming monitor na nakuha natin sa Facebook Marketplace. Ayan, naka-setup na, no? Brand new pa yung close to new condition, no? As you've seen in my other vlog or my previous vlog, naka-box pa siya. Kompleto. All the cords are inside the plastic and properly stored away kasi nag-upgrade yung may-ari. Yung may-ari kasi, nung nag-upgrade siya, gusto niya pare-pareho eh. So, yung mga tao dito, minsan ganun, lalo na if you're financially capable,
to buy certain things, for yourself, gusto nila pare-pareho. So, yung upgrade na ginawa niya, he actually bought 4 monitors of the same brand, same model, at yun yung kanyang current setup na ngayon. At so, itong luma niya na ngayon, kami na yung nakikinabang, it's been used, I think, less than a year from what I heard from him, no? Kasi binili niya to last year, I think around, ganito ring time, no? Around on November, October, doon niya nabili yung unit nito, and then ngayon nga, nag-upgrade na siya ulit, no, ng 4 na monitor na pare-pareho. So, wala na siyang paggagamitan itong monitor na to. At ang kagandahan dyan is I was able to buy it at a decent price, and take note yung brand nila is similar. No? So, talagang timing lang talaga yung inantay natin para makuha natin yung monitor na yon. Yung retail price niya is at around $250 or $260. Guess nyo kung magkano ko nabili. I was able to purchase it for $60. Saan ka ba, di ba? Kung bibili ka ng bagong monitor, babayad ka ng tax, magbabayad ka ng mga environmental fees, lahat yan na menos mo na at nakakuha ka ng magandang kondisyon na unit, and at the same time, maganda yung performance. So, yan yung mga advantage ng pag-thrift natin online. At dito naman sa kwarto, ang pinagkakaabalahan ko essentially is malamig na. Sabi ko nga in my earlier clip nung hinatid ko si Clark, 8 degrees na kaninang umaga, and sa Calgary nga, -2 na. So, ang ginagawa natin is, ayan, kung makikita nyo, yung mga bagahe natin, lahat yan, mabinubukas na natin. And kinukuha natin yung mga ating fall clothes. O, diba, may mga fall clothes ka dito. Pag nandito ka sa Canada, meron kang summer clothes, meron kang spring clothes, meron kang winter clothes. No? All 4 seasons, lahat yan, meron kang mga damit para sa kanya-kanyang season. So, ito yung mga luggage natin, no? Bubuksan natin yan, and ipapack na natin yung mga luma, not luma, but yung mga summer clothes na meron tayo. Ang ititira lang natin dyan usually yung pambahay, but majority of it, pinapack na namin. And yung pagpapack natin, sinosort na natin yan. Kasi nga, guess what? Saan tayo pupunta? Pupunta tayo ulit sa Philippines next year. Babalik tayo sa Pilipinas, and as early as now, yung mga clothes na hindi na natin gagamitin, ipapack na natin sa mga suitcases para kung magpa-finalize na tayo ng mga dadalhin nating damit sa Pilipinas. And not only that, we're also going to Japan, isosort na natin para sa ganun hindi tayo mahirapan sa pag-finalize ng ating mga dadaling damit pag uwi natin sa Pilipinas. So, every year, ganyan yung ginagawa natin, no? Talagang it's a regular routine na ginagawa natin. Umpisa natin dito sa malaki. Itong malaking luggage. Oo nga pala, update ko lang kayo. Bali, ito yung luggage na nakuha ko sa kasama nung thrifting schedule natin doon sa last week, no? Nung kinuha natin yung monitor, kinuha din natin to. Ito yung luggage. Carry-on luggage siya. Brand new, no? Normally, I would normally pay for something like this around $20, $25 off a Facebook Marketplace. Ito, I got this for $20. Elite. Kaya ko siya kinuha is because this unit is expandable. No? Maganda yun usually sa carry-on para at least kung ma-decidean ko na magkakaroon kami ng mga local trip, ito usually yung ginagamit namin to pack our clothes. And then, pwede namin ito i-check-in. Diba? So, spinner. You know? And yung importante dito is yung wheels niya, no? Smooth siya. So, talagang
Gano'n na katagal sa amin to? I think it's been a year and a half na rin from the time na na-purchase namin to. And it's still sturdy, no? May mga few scratches and blemishes, but I don't mind as long as it's functioning well and protecting our clothes, our items, yung mga gears natin inside. Wala namang problema yun sa atin. So, this one, I'm just really surprised. Sabi ko nga, no, yung may-ari nito, I think this was given to them by Air Canada. Hindi ko alam kung Air Canada ba or duty free. You know? Kasi normally, di ba, pag halimbawa, pumunta ka sa duty free, pag halimbawa, bumili ka, alam ko sa ano to eh, pag bumili ka ng alak, di ba, sa duty free, usually yan, sasabihin nila, oh, we're gonna prepare it and then we're gonna bring it to you. And pagdala nila, siguro malaki yung, or multiple yung alak na binili, nilalagay yung misa sa suitcase kasi nga mabigat. Kung wala silang bag, dito yung usually nilalagay. Siguro, this is the free item na nakuha nila. And they just gave it for free. No? Ganyan ang advantage kasi pag nag-thrift ka dito online sa Canada, marami kang mga opportunities na makikitang ganito. Pero not all of them are good deal. Some of them are actually scam, no? Kaya you have to be very careful. Kapareho ng ginagawa ko to validate if maganda ba or not legit ba yung binibenta nila. Ang usual na tinitignan ko dyan is yung parang date na kung kailan na-create yung account at kung may reviews na sila. Pag meron pa, mini-message ko. Pag wala pa, hindi ko na mini-message. So, yeah, gusto ko lang pakita sa inyo. Ito yung luggage. Ganda. Di ba? Even yung wheels, kung makapansin mo, wala pa kagas-gas-gas-gas. And then may TSA lock pa. So, another good deal, no? So, ayan. Bukas na natin itong malaking luggage natin para maumpisahan na nating ma-unload yung mga damit. Ayan. Ito pala yung likod. Etong luggage na to, actually, dito ko rin yan nakuha sa Richmond. Dinedispose lang nila. I think nakuha ko to for $10. Ayan. Ay, nako. Minsan, iniisip ko, dapat pa ilabas ko na yung mga pang-winter namin na mga snow pants. Yan. Kasi, hindi ko naman alam kung may plano na kami pupuntahan this year. Pero, so far siguro, iwan ko na lang muna to. Pantulog, pwede ko na sigurong ilabas. Yeah, kasi mayroon kaming pantulog dito na fleece, yung parang pinaka-pants niya. Yun siguro, malamang pwede ko na ilabas yun. Mga long sleeves natin. Labas na natin yan. Actually, meron pa pala ako ditong pang summer clothes na hindi nagamit. Iwan na lang natin to. Natandaan ko, dito pa nga yung mga pantulog namin ng Christmas, yung holiday. Bigay ito ni Melissa eh. Shoutouts kay Melissa and family. Labas na rin natin para magamit long sleeves. Ito yung mga pang swimming pala. Pero hindi pa natin ito kasi dadalhin eh. Ito. Mga Christmas sweater. Dapat pa ilabas na to kagad ngayon? I think so, no? Yung Christmas sweater na ugly sweater ba yung tawag doon? At least alam ko na kung saan sila nakalagay if ever man kailanganin. Yung mga long sleeves. Pag fall nga pala dito, usually, dyan na nagdadal up yung mga colors na mga sinusuot lalo na sa opisina. Usually, puro dark colors na. Wala nang mga bright neon colors na nagsusuot sa opisina. Kung meron man, ako na yun siguro. Paminsan-minsan kasi, para hindi ka rin nalulungkot, alam mo yung kailangan mo din i-uplift yung sarili mo by wearing something bright. Ewan ko, ako lang ba yung ganun? Or kayo ba? Ano ang ginagawa nyo? Kasi on my end, parang dahil nga walang araw, di ba? Paglabas mo, pagtingin mo sa bintana mo, gray lang sa labas.
So, kina-counter ko yun at times, minsan, by wearing something light, or medyo high in color, like red. No, nag-wear tayo ng ganyan. Orange. Yan. Nagsusuot din tayo ng ganyan. Siguro, ilalabas ko na rin to, pero hindi ko alam kung isusuot ko pa. Most often than not, ginagawa ko rin tong opportunity para let go din ng mga stuff para may ibang tao namang makinabang or kumita din sila from donation, di ba? How I love the city of mine. It never gets me down, city of mine. How I love the city of